Tungduhay kagawsat kinagayam ti pamati na imbag nga bigat kada kay amin apo. Kablawan tayo matitunggal may so iti naragsak nga baro nga tawen. Happy New Year! Palakpan pa po. Apo Diyos. Kung natay apo, pagbagong taon, bagong panimula, bagong pag-asa, bagong plano. Amen? Napaganda po kapag meron po tayong plano sa buhay sa taong 2026. Kung tignan po natin, talyawang man, no, nyati baro di kaabay mo, baka bagong reband, no? Baka bagong Kiotex, bagong gupit, siguro bagong ligo, amen? Bagong damit, ano pa pong bago na meron po kayo ngayon? Ako po, ito po yung regalo na po bispo. Kasabi ko, anyway, nakita ko po meron po siyang Marian logo because today is the solemnity of the motherhood of Mary. Mary as the mother of God. That's why sabi ko, I'll use my bishop's gift, a new stall, dahil bagong taon. Amen? Hindi ko pa tinanong kay Father Tino kung anong magbagong meron din siya, no? So marami rin siyang bago. Amen? At alam po natin na kapag po bago, nagbibigay po ng pag-asa sa atin. Amen? At alam ko rin po, katulad po ng nasabi ni Father Tino, no, meron tayong New Year's resolution. So sa isa pong text, sabi po niya, itong aking New Year's resolutions. Una, di na ako mangangako, promise. Ikalawa, di na ako mag-i-Ingles, never again. Katlo, di na ako magsusugal, pustahan tayo. At ikaapat, di na ako magsasalita ng tapos. Period. Parang sinasabi po sa atin, kasabay po ng pagsalubong ng bagong taon. Alam ko po, nung hating gabi, nung maingay ang mundo, at may kagalakan sa ating puso. Alam ko po, no? The bursting of a new hope na in the silence of your heart, there is this great thanksgiving to God. Salamat, Panginoon. Dahil narating natin ang bagong taong 2026. Amen? Palakpan po natin ang Panginoon. Na sa gitna ng mga nagdaang araw, sa mga nangyayari, no, para bang ang kulay ng 2025, maraming unexpected events sa buhay po natin. Maraming biyaya din na dumating sa buhay po natin. Ito po'y bahagi lahat po ng ating pasasalamat sa taong 2026. Marami pong mga sumusubok para po tuparin ang kanilang mga New Year's resolution. Amen? Marami rin sa atin ang ningas kugon. Amen? Sinasabing quitis na pangako. Alam niyo yung quitis na pangako? Kasi pagkatapos na po yung quitis, wala na, di ba? No? Hanggang simula lamang, pagkalipas ng ilang araw, balik sa dati. Kaya nga, mga kapatid, hindi rin po tayo naniniwala na hindi na walang significance, walang silbi ang New Year's resolution. No? Patuloy po tayong mag-New Year's resolution. Patuloy po tayong we're giving always ourselves second chance. Patuloy po tayong mangangarap na balang araw maaayos ang ating buhay. Amen? Patuloy po tayong umaasa at magtitiwala sa Diyos. At ito ang biyaya ng unang araw ng bagong taong 2026. Nung ilang araw lamang pong nakalipas, the door of the Jubilee of Year of the Hope finally been closed in Rome.
the Jubilee Doors. Na ito po yung nagpapalala po sa atin. No? We concluded, natapos na po ang taong Jubileo ng Pag-asa, ngunit patuloy pa rin ang pag-asa ng Diyos para sa atin. Gusto ko lang pong banggitin po ito. Meron daw isang kwento. May isang tatay na gumawa ng kanyang New Year's resolution. Na uuwi na siya ng maaga pagkatapos ng trabaho. Dati kasi inaabot siya ng hating gabi dahil meron siyang extracurricular activities. Laging gulat ng asawa niya nang sa simula ay umuuwi na siya ng maaga. Kaya't panay ang pasasalamat at namumutawi sa kanyang bibig, "Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit." No, ito po yung lagi sinasabi ng asawa. Pag dumarating ng maaga yung asawa, sinasabi po niya, "Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, Lord." Maagang umuwi yung asawa ko. Pero habang tumatagal, bumabalik na naman ang masamang ugali ng asawa. At ang maagang pag-uwi ay inuumaga na naman. Kaya't minsan nang dumating si Mister, so sabi po niya, binulyawan niya. At sabi niya, as it was in the beginning, now and will be forever. Amen. No? Para bang from glory be to the Father, then ang dasal ng asawa uli is as it was in the beginning, now and will be forever. Amen. Amen? My dear brothers and sisters, though ang bagong taon, bagong buhay, bagong plano, bagong pag-asa, no? Bagong diskarte, bagong panimula, nagpapalala po sa atin that we can actually achieve our plans and objectives. We can actually realize our resolutions only when we realize that we can not only do it by ourselves. And today, in this first day of the year, we are celebrating three things. First, it's the first day of the year 2026. Second is the World Day of Peace. And third is the solemnity of the motherhood of Mary. Mary as the mother of our God. And we know that as we start the new year, we have Mary with us. Ang ating mahal na ina nakikipaglakbay sa atin. Our Blessed Mother is our companion in our journey in life. At the very beginning of the year, we are always being reminded with examples of Mary. For through her and with Mary, she always inspires us how to live our lives. Para sa ganon, mas lalong mabiyaya at pinagpala ang ating buhay. Kagabi po, I was asking where to buy yung fountain. Siyak magami na po kayo dumakila mag-ubing na matangak dagiti kadaanan. Ni nanang ko, alain na dagiti bat-bat chami. Isong agungot to ni tatang ko ta nakupitan, malpas ti barong hatawan. You create noise during New Year. Amen? That's why our boys, dagiti kadwatay apo, our convent boys, imparada dagiti talungalugan di sango iti gate. Sadang aglumbang aghonk. Sige ko na mo. You create noise. Okay. I open my windows. Kaya gamitin nakita kinanadam ko, lukatan na amin nga windows. Lukatan na amin nga ruwangan. Tatlo kano sumrikti, swerte. Kaya ko nakat, malas ka no nalipatam nga, insara. Baka na sumarno kay jag tatakaw. Amen?
But of course, so unfortunately, I was not able to have this pausok-usok. But now, I realize after all, nasa buhay po natin, marami po tayong ginagawa sa pagsulubong ng bagong taon. Amen? Kayo po nagdadamit ng pula, naglalagay ng ilang-ilang piraso sa kanilang mga dining table. Amen? Mayroon po mga pera-pera at marami pang iba. Pero ang bagong taon po ay hindi po hinggil sa kaswertehan ng buhay. Hindi po. Para po maging swerte. No? Dahil ang swerte, pwede kang swerte ngayon, bukas, babalasin ka. Yun po. Pero kay Maria, kay Jesus, sa halimbawa ng Sagrada Familia, hindi ka lang seswertuhin sa buhay. Ika'y pagpapalain ng Diyos at bibiyayain ng Diyos. Dahil araw-araw ay pagpapala ng Diyos. Amen? Kaya nga po, kasama po natin si Maria, nagpapaalala po sa atin na sa buhay po natin, hindi lang po tayo aasa sa Diyos. Hindi lang po tayo magtitiwala sa Diyos. Kundi aasa tayo na may ginagawa. Nagtitiwala tayong gumagalaw. At nananalig tayo nakasabay ng ating adhikain at pagpupursigi. Ang pag-asa ng biyaya ni Maria sa atin ay pag-asang buhay. Hindi lang po umaasa ka. Hindi lang po nagtitiwala ka. Hindi lang po nananalig ka, kundi gumagalaw ka, nagpupursigi ka, nagsisikap ka, at tinutulungan mo ang iyong sarili para sa ganon ang iyong pananalig, paniniwala at pag-asa ay ayon sa magandang plano ng Diyos. Amen? Kaya pakisabi nga po sa ating mga katabi, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ulitin po natin, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya, sabihin po natin, tinutulungan ng Diyos ang tinutulungan ang kaniyang sarili. Ilocano tayo, Ilocano tayo. Tulungan na po Diyos. Dagiti tulungan dati bagbagida. Palakpakan tayo na po Diyos. At hindi lang po buhay na pag-asa, hindi lang po buhay na pagtitiwala, kundi kalakip at kasama nito ang taimtimang pananalangin sa Diyos. Katulad ni Maria, siya'y puno ng grasya at biyaya. Dahil sa buhay po niya, siya'y nagdasal, naging tapat sa kalooban ng Diyos. Mary lived in the will of God and prayed throughout her life. That is why, sa taong 2026, kung gusto niyong pagpalain kayo ng Diyos, magdasal kayo palagi. Amen? Kung nadagarod ka, basit nga kararag, basit nga bendisyon. Dakkel nga kararag, dakkel nga bendisyon. Amen? Adu nga kararag, adu nga bendisyon. Amen? Palakpakan tayo na po, Diyos. At lalong-lalo na po sa huli, sa buhay po ni Maria, ito'y kaakibat ng misyon. The life of Mary has been guided all through by the very mission. That's why on this year 2026, let us not forget that every time God will bless us, God will always remind us that we have a mission to fulfill. Di po ba, sabi po natin, hindi lang nagbibigay ng Diyos ng biyaya, na ganun lamang. At walang hindi mahalagang bendisyon na ibibigay ng Diyos sa atin. Kalakip ng bendisyon ay misyon.
That is why, my dear brothers and sisters, sa ating paglalakbay, huwag po natin kakalimutan na meron po tayong misyon na binigay ng Diyos. Kaakibat ng bendisyon ng buhay. Sumuli, sa ngalan po na ating obispo, kasama ko po si Father Tino, alam po natin, kasama ni Maria sa ating paglalakbay, punong-punong biyaya ang 2026 sa atin. Palakpakan po natin, Panginoon.